Mag-iisang buwan na rin pala mula nung makababa ako ng barko. Ibig sabihin, paubos na yung pondo ni Boss El Marino. Kaya eto, tuloy pa rin ang bakbakan kahit wala na ako sa barko. Mag-aalas 11 na ng tanghali nung malis ako sa bahay, kaya yan, sobrang tirik na tirik ng araw. Pinasukan na nga pala ako ng booking dito sa Gentry papuntang Imus, Cavite. Pagdating ko dito sa pickup ay nakita ko si ma'am na medyo pawis na. Pinagpawisan yata si ma'am, kakaantay sa akin, ang bagal ko daw kasi. Pagkasakay ni ma'am ay natuwa siya sa helmet na suot niya. Malinaw niya kasing naririnig lahat ng mga sinasabi ko. Gamit ko kasi dyan yung bagong-bago nating Freedcon intercom. Kaya anli daldalan kami hanggang may hatid ko si ma'am sa area niya. Pagka-drop ko kay ma'am ay nakaramdam kagad ako ng gutom, kaya naghanap muna ako na pwede kong makainan. O diba, unang booking pa lang ginutom na ako kagad. Buti na lang may nakita kagad akong parisan. Kaya ayun, busog-lusog na naman si Boss L. Pagkatapos kong kumain ay kumuha na kagad ako ng pangalawang booking. Padala nga lang pala yung pumasok na booking sa akin ngayon. Mula Imus hanggang Pasig, kaya long ride tayo ngayon. Nasa 467 din yung bayad sa akin dito. Kaya binakbakan ko na kagad kasi parang uulan na naman. At ayun na nga, medyo kumulimlim na yung panahon pagdating ko dito sa may Taguig. Kaya gumilid muna ako sa tabi para magsuot ng kapote. Pumapatak-patak na rin kasi yung ambon sa mga oras na yan. Mahirap na magkasakit sa panahon ngayon, wala pa namang nag-aalaga sa akin. At ayun na nga, tuluyan ang bumuhos yung napakalakas na ulan dito sa Taguig. Kaya nagtakbong pogi na lang muna ako dito. Buti na lang medyo humina na yung ulan bago ako makarating sa drop-off area. Nakaabang na nga pala sa akin dito si sir sa area, kaya naibigay ko na kaagad yung dokumento niya. Medyo gumanda na nga yung panahon dito guys, kaya nagtanggal na rin ako ng kapote. Wala pang 5 minuto ay pinasukan na kaagad ako ng booking papuntang Makati. Bala ko pa naman sanang kumain ulit, kaso wag na lang. Saglit nga lang din pala yung naging biyahe namin ni Madam. Sobrang dami niya kasing alam na shortcut, kaya napabilis din yung biyahe namin. Dati siguro nga habal-habal driver to si Madam. At pagka-drop ko kay Madam ay gumilid muna ako sa tabi para mag-antay ng booking. Habang nag-aantay ako ng booking ay may bigla na lang sumigaw ng pangalan ko. Naka-vlog ka, boss, eh? Medyo. Nilagay ko sticker mo para makilala agad, eh. Pasig. Pasig. Tap. Renta. Ayos ah. Sige. Bossel, ingat. Okay. Yun nga pala si Sixto na bakbakero din ng Road Navigator. Shoutout sa'yo idol, ingat lagi sa biyahe. Sumunod na booking ko guys ay papunta nga pala ng Maynila. Pagkasakay ni sir ay tinanong ko kaagad siya na baka pwede ko bang bilisan yung pagdadrive. Buti na lang pumayag siya dahil mainit daw. Lagi kasi akong panggabi sa pag-aangkas, kaya medyo naninibago ako sa sikat ng araw. Pagka-drop ko kay sir ay pinasukan na kaagad ako ng panibagong booking. Puro short ride na lang din yung pumapasok sa akin, kaya dito na lang din ako nagpaikot-ikot sa Maynila. Sunod-sunod na rin yung pagpasok ng booking hanggang sa dumilim na. Iilang booking na lang ay uuwi na rin ako. Hindi kasi ako pwedeng sumagat sa pagbabiyahe. Nagtitake kasi ako ng mga training para sa pagbabarko. 4 na training kasi yung nire-renew ko ngayon, kaya hindi pa ako makapag-focus sa pagbabiyahe. Dagdag pambaya din to para sa pagte-training ko. Rest day ko lang kasi ngayon, kaya nakabiyahe ako kay Angkas. Mag-aalas 9 na ng gabi, kaya ito na yung last booking ko sa araw na to. Sobrang layo pa kasi ng uuwian ko sa Cavite. Kumita na rin naman ako ngayong araw, kaya goods na to. Hanggang dito na lang tayo guys. Maraming salamat sa panonood.